The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na nga, Kuya Popoy. Nako, eto na ang segment na para sa iyo talaga, Kuya Popoy. Kaya ka namin naimbitahan. Salamat para naman. sa mga sulat na ito na mayroon ng mga kapatid natin. Pero bago yon, tawagin muna natin Pastor Jeff. Good morning. Good morning, Chad. Morning, Kuya Popoy, ang idolo ng bayan. Nako, Thank you ikita so mo much naman. for Yung joining. dimples manang-mana sa iyo, Pastor Jeff. Parehong-pareho kayo ng dimples. Ito, malalim. Ito yung mga panahon na kabataan nyo. Hinahabol po talaga ng mga babae itong dalawang to. Pero ngayon, good boy na kayo Good pareho boy. eh. Good boy kami ni Pastor. Di ba, Pastor? Naninibago ako, Chad. Bumata bigla yung kapartner mo. Uy, lagot ka. Lagot ka, Ganti-ganti Pastor na to. Jeff, ha? Oo, lagot ka kay Manong Ted. Nakatutok pa naman yun ngayon. Ikaw talaga, Maganda- partner, ha? Uy, ano naman daw, alam mo nagulat nga sila kanina, Pastor, akala nila si Manong Ted pa rin. Pero sabi nila, parang bumata si Manong Ted. Si Popoy po itong kasama ko, mga kapatid. Kaano-ano mo daw ba si Manong Ted? Kasi nahahawig daw yung boses nyo eh. Ako ang konsensya niya minsan. O yan, kausapin mo si Pastor Jeff nang ikaw si Manong Ted. Meron tayong letter ngayon. Kuya Popoy, bakit ganun lumang-luma yung tugtugin? Babasahin ko na Bago to. niya, Erwin. Eto na. Oh. Babasahin na natin to, no, Pastor Jeff? Ito yung sa anong say mo, Brad mo, Pastor. Anong say mo, Brad? Dahil may sumulat sa atin sa Facebook page ng True FM. Pastor Jeff, ako po ay isang negosyante, 53 years old. May asawa na manager sa isang pribadong kumpanya, 55 years old naman siya. May dalawa kaming anak, isang 30 years old na may asawa na rin at isang graduating sa college. Kami ay pamilyang Katoliko. Masaya ako na nakapangasawa ako ng katulad ng mister ko na kagaya ko ay regular na nagsisimba. Dati ay walang mintis ang pagpunta namin sa mga simbahan. Sama-sama kaming buong pamilya tuwing linggo na nagdarasal. Pagkatapos ay kakain sa labas na mistulang family day kada linggo. Pagkatapos magbigay ng panahon para sa Diyos. Pero nagbago ang lahat. Naging matamlay ang dating ako na masipag na magsimba. Minsan ay hindi na ako sumasama sa aking mister para sumamba. Nagdadahilan ako na pagod na o kaya naman ay hindi maganda ang pakiramdam. Pero ang totoo ay wala talaga akong gana na magsimba. Ang dahilan ay ang pagkadismaya ko sa mga kapwa ko Katoliko. May mga kaibigan ako na kasama ko rin sa simbahan na materialismo o conscious sa brand ng damit, mga mamahaling gamit at kinakaibigan lamang ay yung mga mayayaman. Tila walang puwang sa grupo nila ang mga walang kaya sa buhay. Taliwas sa laging itinuturo sa simbahan na maging simple at maging pantay-pantay ang pagtingin sa lahat anuman ang estado ng kanilang buhay. Naobserbahan ko rin po na kung sino pa yung mga palasimba ay sila pa yung madalas na nagchichismisan. Sila ang madalas na naninira sa ibang tao at sila pa yung mga madadamot at nangungutya sa iba. Pastor, hindi ko po tinatalikuran ang Diyos. Regular po ang pagdarasal at pakikipag-usap ko sa Kanya. Pero wala akong ganang magsimba dahil naiisip ko, wala sa pagsisimba ang pagsunod sa Diyos kung hindi naman isinasabuhay ang mga turo sa simbahan. Nagkakasala lamang po ako kapag nasa simbahan ako dahil nakikita ko ang mga kakilala ko roon na palasimba nga pero masama rin ang mga pag-uugali. Anong say mo, Brad? Makikinig po sa inyong payo. Raquel, mahal ang Diyos kahit hindi nagsisimba. Pastor, naku, medyo mahirap ito. Ang haba ng letter, pero maraming ganyan ngayon nakikinig sa atin. Anong gusto mong sabihin dito sa ating letter sender? Alam mo, Chad, papahirap ang mga nagiging pinapayuhan natin. But anyway, subukan nating sagutin yan. Thank you, Ate Raquel. Thank you so much for your openness, iyong nararamdaman.
At salamat sa pagliham at nakaka-relate naman po ako sa saloobin nyo dahil si Chacha rin ay mahilig sa branded. Ay hindi, joke lang. I wish. Nakaka-relate kami sa iyo, Ate Raquel, kasi minsan, imbis na mapalapit ka sa Diyos, sa pagpunta mo sa simbahan, nagkakasala pa nga tayo, no? I-share ko lang po sa inyo yung personal experience ko, paano natin napagtagumpayan yan. Ang nakatulong po sa akin nung araw, Ate Raquel, ay una, sinettle ko na sa sarili ko, sino ba talaga pinupunta ko sa simbahan? Ang Diyos ba? O yung mga taong nasa loob ng simbahan? So kung si Lord ang focus mo, nandun ka para lumapit sa Kanya, mag-worship sa Kanya, then baka yung mga sideline po mawala. Pangalawa, ine-expect ko ba talaga ako po, no, na lahat ng tao na makikita ko sa simbahan ay mga banal or ideal? Or uunawain na lang natin sila na sila ay kulang pa sa spiritual maturity kaya ganun sila. Okay? Kaya talaga po sila yung dapat nasa loob ng simbahan. Dahil sila yung nangangailangan makarinig ng, of course, ng misa or preaching ni Father para malay nyo tamaan. Kasi po, kung nasa loob ng simbahan yan, most likely makakarinig yan ng salita ng Diyos. Kaya sabi rin po sa Biblia, si Jesus dumating para sa mga sick o may mga, hindi lang physical na may karamdaman, but spiritual, hindi para sa mga settled na. Alam mo, Ate Raquel, ang pinaka-essence ng Kristyanismo ay hindi lang sa pagsunod ng rules or rituals o pagdarasal. It's all about love. Loving God and loving others. Yan po ang greatest commandment nung tinanong si Jesus. Yan po yung Bible verse natin ngayon. Pakita mo, Seth. Sa unang 1:4-7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang bigat naman ng binitawan ni Apostle John, ano? Ang hindi raw umuunawa, hindi nagmamahal sa kapwa, ay hindi talaga nakakakilala sa Diyos because God is love. Hindi lang po siya loving, no, He embodies love. Siya mismo, ang nature niya, love. Kaya, Ate Raquel, gusto niyo po bang malaman kung paano kami minahal ng Diyos? Unang-una, unconditional ang kanyang pagmamahal. Hindi nakabase sa kapalit o kung deserving ba, magaling ka magdasal, magaling ka magsimba. Number 2, sacrificial. Tulad ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa iyo. At pangatlo, transformational yung love niya. Binabago tayo ng kanyang pagmamahal. Kaya tayo po bilang Kristiyano, ang ine-expect sa atin, we should love the way we receive that kind of love. Sabi nga sa Biblia rin, people will know that you're my disciple if you love one another. Alam nyo, Ate Raquel, madaling magmahal ng mga mababait at lovable na tao. Pero ang tunay na sukatan kung mapagmahal tayo, ay kung kaya nating magmahalin ang mga taong we feel hindi deserving ng any kind of love. Kaya ngayon, Ate Raquel, isipin mo, o sa lahat na nakikinig, isipin nyo isang tao na mahirap mahalin. Maybe someone na nasaktan ka, sinaktan ka, dinisappoint ka, and take the time to pray for them. Lalo na ngayon, season of reconciliation ng Pasko. Ngayon mo best ipakita yung pagmamahal mo kahit mahirap. Remember, we love because God first loved us. Unang 1:4-7-8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Lord, maraming salamat sa liyam ni Ate Raquel. Lord, napakahirap talaga magmahal ng mga taong feeling namin hindi maka-Diyos, hindi deserving ng aming love. Pero Lord, ganun din naman kami. Hindi kami deserving na mamatay ka sa krus para sa amin. And yet, ginawa mo. Sabi mo nga sa Biblia, you die even though kami ay mga sinners. Kaya Lord, I pray, buksan nyo rin ang isipan ng mga nakikinig ngayon na nagkakaroon ng hard time to concentrate on you. May we fix our eyes on you, not on other people. May we grow in our faith and love for you because it will overflow sa pagmamahal sa ibang tao. Yung mga taong hindi deserving ng pagmamahal. Kaya Lord, salamat kay Ate Raquel na sumulat siya ngayon. Nawa, ibigyan mo pa siya ng tatag ng loob na bumalik sa simbahan, magsimba, mag-worship sa'yo at isa-isang tabi at ipagdasal na lang niya yung mga taong kinakaasaran niya. In Jesus' name, amen, amen, amen. Ciao! Maraming salamat, Pastor Jeff. Very well said. Ayan, sana mas naliwanagan si Raquel dito sa explanation ni Pastor Jeff. At baka meron kang gustong sabihin sa mga nakatutok sa atin ngayon, Pastor? Saan ka ba nila pwedeng abang? Meron ka bang speaking engagement ngayong araw na to?
Alam mo, sakto siya. Kung ayaw ni Ate Raquel magsimba doon, kung nasa Maynila siya, tomorrow po, alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel Ballroom. Pinabuksan namin yung buong ballroom. Meron po akong preaching Christmas Eve service, 10 a.m. So bukas po yan, yung Fairmont po ay katabi ng Landmark in Makati, 10 a.m. Kung gusto nyo pong bitbitin lahat ng kamag-anak nyo, kaibigan, magkita-kita tayo ron. Maganda po yung isi-share ko about the life of Mary, yung kanyang disruption na encounter sa paglitaw ni Angel Gabriel. Naku, matutuwa kayo. May mga kids presentation. So, isang oras po tayo magsama-sama. Bukas yan, Cha, alas 10, Fairmont Hotel, Christmas Eve service. Cha? Maraming salamat, Pastor Salamat po. Jeff. Thank you so much. Yan nga po si Pastor Jeff Eliscopides for the Daily Bread. We'll see you tomorrow, Pastor Jeff. Bye, Cha, and po, ito yung Daily Brand, your daily dose of Thank inspiration. you.